Hey mga Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong iwasang gawin upang mas lalong ma-inlove sa'yo ang lalaki. At kung handa na po kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired. At ang unang bagay kayo na dapat mong iwasang gawin para mas lalong ma-inlove sa'yo ang isang lalaki, yung palaging nagsusungit at palaging nagagalit. Yan ang unang bagay kayo na dapat mong tandaan at malaman at dapat mong iwasang gawin upang lalaking mahal mo ay laging talaga namang ma-inlove pa rin sa'yo. Alam nyo mga ka-Spark, sa mga talaga man totoo Base sa pag-aaral at mga natanong ko at sa obserbasyon ko, na isa yun sa mga pinakadahilan nila kung bakit sila ay naghahanap ng iba at nakikipaghiwalay sa mga misis o girlfriend nila. Dahil palagi na lang galit yung babae, palagi na lang nagsusungit, palagi na lang nagbubunganga, palagi lang nangaaway, at palagi lang nakabusangot. Sino pa bang tatagal sa ganyan? Sino pa bang magiging masaya sa ganyan? Sabihin ng iba kay Inspired, may dahilan naman May dahilan naman kung bakit ako lagi nagsusungit. May dahilan naman kung bakit ako palaging nagagalit. May dahilan kung bakit ako lagi nagbubunganga sa kanya. Dahil din naman po sa kanya. Pagka ganyan kay Inspired, hindi siya nagbabago, diba? Tuloy-tuloy, kahit anong sabihin mo, nagpasensya ka na, at talaga namang gustuhin mo mang mag-usap kayo sa problema nyo, umiiwas siya, alam mo na dapat mong gawin. Kung magkalayo kayo, mag-no contact rule ka. Kung talaga namang nagkikita kayo, talaga naman, hanggat maaari, umiwas ka muna sa kanya, o lumayo, o makipagkalas, upang siya ay merong matutunan at may ma-realize, kasi hanggat andyan ka, kampante yan. Pag nawala ka, doon lang yan makakapag-isip-isip. Hayaan mo siya munang makapag-isip-isip upang makita niya ang value ng inyong relasyon, makita niya ang halaga mo. Talaga namang ka-inspired. Pero hanggat maaari, hanggat kaya naman, iwasan mo yung ganyan. Habaan mo yung pasensya mo para sa partner mo at kung may mga anak na kayo, di ba? O kung matagal na kayo, kung mahal mo naman siya. At hindi maganda sa babae na lagi nagsusungit. Hindi maganda sa babae na lagi nagagalit. Nakakabawas pa yun ng ganda. Di ba? Sa mga dapat mong iwasang gawin palagi yung lagi ka nagsusungit nagagalit sa partner mo ka-inspired upang siya ay mas lalong ma-inlove sa'yo ka-inspired. Paano ang dapat mong iwasang gawin ka-inspired para mas lalong ma-inlove sa'yo sa lalakis? Yung kulang sa pag-aalaga sa partner. Yun ang pangalawang iwasan mong gawin. Yung nagkukulang ka sa pag-aalaga sa partner mo, sa boyfriend mo o sa mister mo. Diba? Huwag kang gagaya sa iba. O tingnan nyo nangyari sa kanila. Hindi nila inaalagaan ng partner nila. Anong ginawa? Naghanap ng pag-aaruga ng iba. Nandun na sa kanlungan ng iba. Diba? Sa totoo lang, may mga ganyang babae na gusto nila, sila lang yung binibaby. Gusto nila, nagpo-provide yung lalaki lang. Gusto nila, sila lang inaalagaan. Paano naman yung mga kalakihan? Yung mister mo, yung boyfriend mo, yung partner mo lalaki, na nagsusumikap din para sa inyo. Yung iba dyan, nababalitaan ko, yung mga ibang misis, pag uwi ng bahay ng mister galing sa trabaho, wala man lang kiss o wala man lang pag-aasikaso. Kung minsan daw yung lalaki pa nagluluto ng ulam niya o nagsasaing ng kanin para sa kanya. 'Di ba? Huwag kang ganyan. Pag uwi ng mister mo galing trabaho, alam mo naman pagod, asikasuhin mo. Halikan mo, yakapin mo. Punasan mo ng pawis kung pagod siya. At talagang asikasuhin mo, kausapin mo at paghandaan mo ng makakain niya. Lalo na kung hindi naman siya nagkukulang sa inyo. Ito, real talk lang wala nang anuhan. Yung ibang babae dyan, gusto lang talaga, hinihintay lang ng sahod ng asawa niya. At yung ibang babae dyan, kapag talaga namang hindi na nabibigyan ng sapat na pag-aaruga sa kanya, ay umiiwas na. Pero siya, hindi siya nag-aaruga ng tama sa partner niya. At yung iba naman dyan, mag-boyfriend, girlfriend pa lang. Hindi sinasanay yung sarili niya sa pag-aalaga sa lalaki. Ang gusto niya, siya lang lagi yung binibaby at ine-effortan ng lalaki. Tapos pinagpalit ka sa iba, anong sasabihin mo? Siya pang nagkulang sa'yo. Dapat pantayan, give and take sa relasyon ka-inspired. Kahit mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, dapat matuto ka na. Alagaan pa rin lagi ang partner mo, mag-alagaan kayo sa isa, hindi lang ikaw. At kung mag-asawa na kayo, kasal na kayo, mister mo na siya, talaga namang mas lalong alagaan mo siya. Kasi sana pang habang buhay na kayo. Talaga mga magsasawa at manglalamig sa iyo yan kapag ganyan ang pinapakita mo. Wala kang kulang ka sa pag-aruga, pag-aalaga sa partner mo. Talaga naman, paano siya mas lalong may ilab sa iyo niyan?
Iwasan mong bagay na yan kapag nakita niyang inaalagaan mo ang partner mo, kapag nakikita niyang inaalagaan mo siya, mas lalo siyang may in love sa'yo, ka-inspire. Pangatlong dapat mong iwasang gawin ka-inspired upang mas lalong may in love sa'yo sa lalakis. Yung hindi ginagalingan sa kama, pangatlo ka-inspired, iwasan mong gawin yan. Yung iba parang nananadya pa eh. Diba? Hindi ginagalingan sa kama, hindi ginagalingan sa paglalabing ng mister mo. Bakit ka ganyan? Tapos gusto mo, ikaw, ginagalingan niya sa'yo. Aba, hindi tama yan. Dapat kung gusto mo na sarapan niya, galingan niya sa kama, sa inyong paglalabing-labing, dapat ganun ka din. Ang problema sa inyo, gusto nakahiga lang. Parang ano dyan ha, parang estatwa na itinumba. Ha? Estatwa na tinumba. Ha? Manikin na tinumba. O puno na tinumba. Kumilos ka naman para sa partner mo. Matuto ka rin magromansa. Matuto ka rin na, diba, alam mo na kung paano siya papaligayahin at papasayahin. Ganyan yan. Ka-inspired, hindi ako marunong eh. Hindi ka marunong. Hindi mag-search ka. Manood ng mga tutorial, magtanong sa kapwa mo babae na may experience sa ganyan. Huwag ka mahihiya. Kailan ka magtatanong kapag yan ay naghanap na ng iba? Kailan ka matututo kapag yan ay talagang wala ng pag-ibig sa'yo? Kailan ka pa mag-aaral na gumaling sa kamat sa paglalabing kapag siya ay nasa kantungan na ng iba? Kapag nasa piling na siya ng iba? Walang pinagkaiba sa sinabi ko noong nakaraan o kahapon na sakalang magpapaganda, sakalang magpapasexy, sakalang mag-aayos, sakalang poporma, sakalang aalaga ng sarili o magsa-self-improve kapag yung lalaki ay meron ng iba, kapag yung lalaki meron ng kabit, kapag yung lalaki na doon na may bago ng partner at iniwan na siya, doon ka na mag-aayos. Kaya ngayon dyan, sa paglalabing, hanggat andyan siya at hindi pa siya na-turn up sa'yo, hindi siya naghanap ng iba, ayusit galingan mo na. Iwasan mong gawin yung para kang tuod dyan, di ba? Upang ang lalaki mas lalong may love sa'yo. Inspired, grabe ka naman. Bakit naman ganyan, mas lalo siyang may love? Kailangan gawin ko yan para mas lalo siyang may love sa akin? Kailangan. Bakit? Simpleng dahilan. Oral to ka na. Ano? Lalaki yan eh. Lalaki yan. Grabe naman ka-inspired. Porkit lalaki yan eh. Subukan mong hindi galingan. Subukan mong maging tuod-tuod lang dyan at hindi ka mag-perform ng maayos. Di ba? Sa mas malalim pa, isipin mo. Kailangan mo din yan. Dalawa nga kayo eh. Nakakasakit din sa damdamin niya na grabe naman tong babaeng hindi naman nag-e-effort. O, di ba? Hindi lang naman yan sa libog eh, kundi sa kung paano mo rin pakita o iparamdam ang pagmamahal mo sa kanya sa gitna ng pagkakataon naglalabing kayo. Gets mo? Sa mga talaga naman dapat mong tandaan. Bagay na dapat mong iwasang gawin. Yung hindi ka mag-perform ng maayos, hindi mo ginagalingan. Talaga naman galingan mo upang mas lalong mailab sa'yo ang lalaki. Pangapat na dapat mong iwasang gawin ka-inspired upang mas lalong mailab sa'yo sa lalakis. Yung lagi kang wala kapag kailangan ka niya. Yung pang-apat ka-inspired. Ganyan ka ba? Kapag kailangan ka ng boyfriend mo o asawa mo, mister mo, o lagi kang wala. Sipin mo yung bagay na yan. Paano siya mas lalong mailab sa'yo? Diba? Baka manlabig pa sa yan, baka umiwas pa sa yan, baka mawala ang pag-ibig sa yan. Sa mga panahong kailangan ka niya, ikaw yung hinahanap niya, ikaw yung dapat nasa tabi niya. Sa mga problema at pagsubok, sa mga pagkakataong kinakailangan ka niya, wala ka, nasaan ka? Kahit pa sabihin natin long distance relationship kayo, LDR kayo, pwede namang kausapin mo siya sa chat, sa call, sa video call, i-support mo siya. Lalo na kapag magkasama naman kayo o nagkikita kayo. Maraming dahilan yan kung bakit wala ka. Tinatamad ka, kulang ka sa pag-ibig sa kanya, kasama mo kaibigan mo, inuuna mo ang bisyo, inuuna mo panonood ng kung ano-anong pelikula, nandun ka sa sugalan, nandun ka sa chismisan, tulog ka, kung ano mang wala ka masyadong care sa kanya, nakala mo kayang-kaya sapagkat laki siya, tao pa din yan, kailangan niya nandiyan ka sa tabi niya. Kapag yan, consistent mong ginagawa, magugulat ka na lang iba na yung nasa tabi niya. Kapag yan, hindi mo binigyang tuon ng pansin, ang lalaki yan, magugulat ka isang araw. Iba na yung kinakailangan niya, hindi na ikaw. Iba na yung gusto niya, hindi na ikaw. Noon, ikaw yung kailangan niya. Pero lagi kang wala. Merong isang dumating na babae na laging andyan para sa kanya. Tingin mo, hindi mahuhulog loob niya doon? Tingin mo, hindi mahuhulog loob niya doon? Doon sa babaeng laging andyan sa tabi niya? Ikaw na misis niya, girlfriend niya, pag kailangan ka niya, wala ka.
Iwasan mong gawin yan. Seryosong bagay ito. Kapag may problema ang partner mo, may pagsubok, kailangan kanya, dapat andyan ka. Kahit magkalayo kayo, iparamdam mong sinusuportahan mo siya at andyan ka. Talaga namang ka-inspire upang ang lalaking yan ay hindi mawala ang pag-ibig sa'yo o mas lalo pang mailab sa'yo. Ka-inspire. Panglimang bagay ka-inspire na dapat mong iwasang gawin upang mas lalong mailab sa'yo ang isang lalakis. Yung hindi nakikinig at matigas ang ulo, yung panlima ka-inspire. Tandaan mo, kapag kaganyan ka, imbis na mas lalong mailab sa'yo lalaki, ay mawawala ang pagtingin niya sa'yo. Sapagkat isa sa mga big turn up sa mga kalakihan at nakakapagbigay sa kanilang konsumisyon at talaga masakit ng ulo. Yung babaeng hindi marunong makinig at sumunod. Talaga naman sa katagalan, maghintay ka lang. It takes time. Mawawala ang amor niya sa'yo. Kaya support, grabe ka naman. Mawawala ang amor, ang pagmamahal. Ang gana. Sino? Ikaw nga eh. Diba? Yung lalaki, hindi ka pinapakinggan. Yung lalaki, hindi ka sinusunod. Anong nararamdaman mo? Pag-ibig pa ba? Hindi ba't puro galit na? Sinabihan mo na huwag puro inom, huwag naman babae, huwag naman puro sugal, magtrabaho na. Huwag na magsinungaling, huwag nang puro pakikipag-away, huwag nang puro katamaran, hindi nakikinig. Sinusunod niya pa rin yung sarili niya, hindi sumusunod. Di ba mata-turn up ka din? O, di ba? Ganun din ang lalaki. Lalaki pa naman kadalasan mga commanding. Mga lalaki kadalasan gusto nila sinusunod sila. Kung tama naman, sundin mo. Kung mali, syempre wag mo sundin, mali nga eh. Sa mga dapat mong iwasang gawin, yung hindi ka nakikinig sa asawa mo, yung hindi ka nakikinig sa partner mo, sa boyfriend mo, at hindi ka sumusunod. Mabuti sana kung yung mukha ka lang parang hindi ka nakikinig, parang hindi ka nakikinig. Pero nakikinig ka, may mga ganun nakala mo hindi nakikinig eh. Pero totoo, pumapasok naman sa tenga nila, sumusunod naman. Yung iba, hindi talaga. Hindi na nga nakikinig, di pa sumusunod. Sige, pagpatuloy mo. Maghintay ka lang. Isang araw, ayaw na sa'yo yan. Isang araw, wala nang pagmamahal sa'yo yan. Isang araw, iba na yung pinagsasabihan niya ng mga damdamin niya. Ang mga gusto niyang sabihin, ibang babae na hindi na ikaw. Doon mo marirealize, dapat pala pinakinggan ko siya. Dapat pala sinunod ko siya. Dapat pala pinakitaan ko na siya ng interest sa mga sinasabi niya. Tandaan mo yan. Isa sa mga pinakasikreto upang mas lalong maingab sa lalaki. Ang makinig sa kanya, maging good listener ka. At sumunod, ka-inspired. Since mga sikreto upang lalaki talaga mas lalong ma-inlove sa'yo. At laging ibigin ka. At laging sa'yo lang ang kanyang attraction. Ka-inspired. Mga ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, and pag-share na po ng video na ito upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa mo nakalik ng subscribe, click nyo po yung subscribe, mga ka-inspired, click nyo po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong uploads. Mga gustong humingi ng payo o magpa-coaching, humingi ng advice, i-message lang po ako sa aking Facebook, search nyo sa FB, yung profile picture ko na yan, ayan po, Aldin Kapat, i-message nyo ako. Ako po mismo siya magre-reply sa inyo. Maraming salamat, mga ka-inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.